Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is when we're confused, afraid, and alone. Siyempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible Character Edition. So, ang concept po natin for today is the faith that waits in the darkness. So, after Jesus died on the cross, his body placed in a tomb by Joseph of Arimathea. A large stone was rolled in front of the tomb, and Roman guards were placed there. Everything seemed quiet and hopeless. The disciples were afraid, confused, and sad. They did not yet understand that Jesus would rise again. For them, it felt like everything was over. But even in the silence, God was still working. God's plan did not stop at the cross. The resurrection was coming from Reformed perspective. This reminds us that God is always in control, even when we do not understand that He is doing. So sometimes God people must wait in the darkness before they see His victory. Faith means trusting God even when everything seems silent and uncertain. At syempre, makikita natin ito sa Matthew chapter 26 verse 56 sabi dito. But all this has taken place at the scripture of the prophet might be fulfilled when all the disciples left him and fled. So sa Tagalog, subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya sa lahat ng mga alagad at siya'y tumakas. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsisimula tayo sa ating teaching na there are 3 overwhelming emotions of the disciples. So sa first teaching natin is the disciples were terrified. So, after ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, yung mga disciples niya is sobrang panibugho yung naramdaman nila. Sobrang kabigatan, kalungkutan, yung naramdaman nila. And just to be specific, they were terrified sa nangyari sa ating Panginoon. So, sa ating third teaching naman, the disciple were in despair. So, yung mga disciples ng ating Panginoon Kristo, nandun na sila sa punto na nasiraan sila or hindi sila okay sa nangyari or hindi sila prepared sa naging outcome ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, di ba? So, sa ating third teaching naman, the disciple were confused. So, ba't ba sila na-confused? Siyempre, alam nila na ang ating Panginoon Kristo ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao and hindi nila expected na mamamatay rin ang ating Panginoon. So, walang kahit na or sinong nakakaalam na mangyayari sa ating Panginoon. Even though si God na nandito sa lupa. So, dadako tayo sa ating application. First application, remember that God works even through tragedies. So, lagi nating isipin na dun sa mga punto ng buhay natin na palagi tayong nagkakaroon ng panibugho sa buhay natin or yung mga tragedies na nangyari sa buhay natin. Tandaan natin palagi na ang Panginoon is gumagawa at kumikilos sa lahat ng bagay. So, sa ating second application naman, wait patiently even when God seems silent. So, yung mga wishes natin or yung mga prayers natin kay God, lalo na yung mga matagal na natin hinihintay sa Kanya. So, we have to be patiently waiting kasi yung Panginoon, ibibigay niya yan in the right time. Hindi niya yan ibibigay sa'yo nang hindi ka ready or hindi mo alam kung anong gagawin mo doon sa pinagdasal. So, sa ating third application naman, rest in God's plan even when you do not understand it. So, lagi tayong humimlay doon sa pangako ng Panginoon, sa plano ng ating Panginoon sa Kristo natin, and kailangan natin intindihin lahat ng mga bagay na yun. Siyempre, siya lang naman yung Diyos na may gumawa ng langit at lupa. So, sa lahat ng bagay is siya lamang yung makakagawa at masusunod. So, dadako tayo sa ating discussion. Why should we trust God even confusing situation? Para sa akin kasi, kailangan natin siyang talagang ibigay yung tiwala natin sa Kanya kasi kahit even though na confused tayo sa lahat ng bagay, siya rin kasi yung Diyos na may lalang na langit at lupa. So,
kung ikaw magtitiwala sa kanya, walang imposible or sobrang laking posibilidad na mangyari yung mga bagay na pinapagdasal mo sa kanya. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.